Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas mga ka-review natin, at ito na nga. Zubiri kinontra si Robin na matapos sabihing hindi na kailangan ang Amerika para labanan ang China. Yan mga ka-review natin, mula po ito kay Pinas Unfold. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Pinas Unfold mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At ito na nga, wag na po natin patagalin to. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Gusto ko lang malinawan ng lahat. Inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China. Tayo lang, wala nang iba. Senador Mig Zubiri kinontra ang opinyon ni Senador Robin Padilla sa usapin ng West Philippine Sea. Dahil ayon kay Robin Padilla, hindi natin kailangan ang tulong ng Amerika sa West Philippine Sea upang labanan ang pangbubuli ng China sa ating mga Coast Guard at mangingisda. Ayon pa kay Zubiri, hindi kakayanin ng ating bansa ang labanan ng China at kailangan natin ang ating mga kaalyadong bansa katulad na lamang ng Amerika, Australia, Japan at South Korea para tulungan tayong depensahan ang ating bansa laban sa panghaharas ng China. Hati naman ang opinyon ng mga netizens at tila karamihan sa kanila ay nadismaya sa mga pahayag ni Senador Robin Padilla. Komento pa nga nila, tama naman talaga si Senador Migs, hindi naman labanan ng itak at sibat ngayon, high-tech na. Kaya talagang kailangan natin ang tulong ng ibang bansa at mas advanced ang technology. Hindi ng tapang at itak. Robin, senador ka lang, hindi mo hawak ang buong Pilipinas, kaya ingatan mo ang sasabihin mo dahil sa susunod na eleksyon, baka di ka na namin iboto. Ang tapang mo sa sarili mo lang, hindi sa mamamayang Pilipino. Robin, isipin mong mabuti kung kaya ba nating bumbahin ka ng China, kaya bang salubungin, kung kaya bang hindi na natin kailangan ng tulong ng ibang bansa. Alin ang matalino, si Robin o si Migs? Si Robin, nag-aalala lang sa bandang huli, ay iwan lang ng Amerika ang Pilipinas. Robin, huwag ka nang makialam kasi di mo alam ang ugali ng Pinoy. Baka ikaw ang mapaaga ang buhay mo dito sa Pinas. Maka-China ka kasi. Sa maniwala tayo o hindi, hindi talaga kaya natin ang China. Kaya pasalamat na lang tayo kasi may natulong sa ating ibang bansa. Huwag masyadong matapang kung sa huli talo tayo. Kaya favor sa akin ang mga natulong sa atin na ibang bansa. Pwedeng sumagot kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon.
ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid? Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, So dito talaga mga karib natin, mapag-ahalatan mo talaga, no? Na kamping-kampi itong si, 'di ba, si Senator Robin Padilla dito sa China, mga karib natin, no? Doon pa lang sa kanyang mga pagtatanong, mga karib natin, talagang halata mo na gusto niyang ipatanggal yung armed forces ng US doon sa West Philippine Sea, mga karib natin, no? At kanina nga nagkomento yung ating mga ka-review, mga netizen, mga ka-review natin, lahat po walang natutuwa dito kay Senator Robin Padilla, mga ka-review natin, no? Sino ba naman ang matutuwa kung sarili mong bansa hindi may pagtanggol ng mga opisyal na tulad ni Senator Robin Padilla laban dito sa China, mga ka-review natin? yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yon parang tayo halimbawa ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na, hindi ba po yun parang na one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng Act of War. At saka kung titignan natin sir, yung Chinese ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag niyo sa amin? armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Di po ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung sa armed organisasyon forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon. Pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Kahit naman po ito, under ninyo to armed forces. Hindi po Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Wow Talaga lang Papa, Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have Sige po. anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR. Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what military is doing. And of course, Chairman, Yes, maputol Mr. ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Yan mga karibin natin na talagang dinidikdik na po ni Senator Robin Padilla, no?
Sinosobrahan niya na po ang kanyang pagkatanggol dito sa China, mga karibin natin. Parang ang lumalabas dito sa mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, mga karibin natin, kasalanan patuloy ngayon ng Pilipinas, no? Na ganito ang ginagawa niya. Matapos ang lahat-lahat, mga karibin natin. Hindi ba alam ni Senator Robin Padilla na yung mga pangyayari dyan sa West Philippine Sea na kung saan binabangga, no, at hinaharas ang ating mga kababayan, no? O gano'n na nga, inaisip din naman natin yan na, na mahirap magsimula ng gulo, diba? War, mga karibyo. Pero sa nangyayari po ngayon, 'di ba? Parang sila po yung nangunguna yung Amerika, yung China, mga ka-review, na magkaroon ng kaguluhan diyan sa West Philippine Sea, no? Tayo naman, meron naman tayong treaty dito sa US, mga ka-review natin. So, anong problema ni Senator Robin Padilla kung mayroong US force diyan sa WPS, no? Kung mayroon naman tayong kasunduan sa WPS na pag ganitong sitwasyon, itutulong sa China, sa US, mga karibin natin. Meron naman po tayong kasunduan sa US na pag sa mga ganitong sitwasyon, tutulong sila. So, anong problema ni Senator Robin Padilla dito? Ha? Gusto niya lang kasi palabasin, mga karibin natin, na mali yung ginawa natin na Pilipinas, no? Wag daw natin dapat wag natin unahan yung China. No, inuunahan na nga tayo eh. Ano ba to? Iba talaga pag no? Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard, because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, dire China natin. So kaya po nandito kami, ay nanghihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now, in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan pag gera na. Wag natin ibahin eh. Kasi na tayo eh. Ang hirap naman natin na para naman tayong yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo. Kasama na natin si... So yan, mga ka-review, no? Kung pwede nga lang buong mundo ang isama natin dyan sa West Philippine Sea para lang tumigil itong China, bakit hindi, mga ka-review natin? Ha? Bakit US pa nga lang yan, ganito na talagang reaksyon ninyo, di ba? Paano pa kaya kung buong mundo na ang, di ba, tumulong sa atin dyan sa West Philippine Sea? Nako naman talaga, mga ka-review natin, ha? Isipin nyo, US pa lang yung tumutulong sa atin, mga ka-review natin, ha? Ganito na agad ang reaksyon ng ating butihing senador. Paano pa kaya kung buong mundo na, mga ka-review natin, ha? Sila. Nandyan na sila.
Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin na Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Pero Did we request the presence of the US aircraft there? may coordination po sa AFP but kahit po pala yung Sino ang tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? anong coordination at pwede pong tawagin si J3 pero pwede sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya ang trabaho. Medyo may Amerikano o sinong ibang bansa po kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. So yan mga ka-review natin, no? Ano bang problema nitong mga senador natin, mga ka-review natin? Malaking issue talaga yung pag-ano ng ang presence ng US doon. Hindi ba binangga na nga tayo mga ka-review natin, di ba? Oh. Ewan ko lang, iba. Siyempre dapat, eto mga ka-review, opinion lang ito Pero dapat talagang aminin na rin ng ating armed forces na talagang hindi natin kaya yung China, mga ka-review natin. No? Kailangan po natin ng tulong ng ibang bansa. No? At wag na po tayong, di ba? Wag na po tayong tapang-tapangan, mga ka-review natin. No, dapat aminin na rin itong mga opisyal na ito na talagang hindi natin kaya in terms of mga kagamitan, no? Pero kung sa tapang lang din naman mga ka-review, may tapang din naman ng Pilipino. Sa mga kagamitan, wala tayo mga ka-review natin O yan mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa pagpapaamin, no? Dito sa mga opisyal, no? Ng Coast Guard, nako talaga na aminin nyo na talagang hindi kaya. Kaya nyo ba 3 barko lang ang gagamitin nyo tapos napakaraming barko ng China? Anong sinasabi nyong kaya mga ka-review natin? Siyempre kailangan po natin ng malalakas na barko. At tama rin yung sinabi kanina na nandyan sila para pag-usapan or hihingi sila ng tulong dyan sa Senado. Baka hihingi ng pondo mga ka-review or something na, di ba, makapagpalakas sa ating armed forces or sa ating Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Yan, kinontra nga ni Senator Mig Zubiri yung sinasabi ni Senator Padilla kanina na hindi kailangan ng mga foreign forces dyan sa West Philippine Sea. Sabi naman po ni Senator Mig Zubiri na mali, may mga kababayan tayong naniniwala na kaya natin, sabi niya, no? Ang China. Pero hindi talaga natin kaya ang China, sabi niya, di ba? At kailangan natin ng tulong ng iba't ibang bansa, mga ka-review natin. So, yan. Tinatanong pa nga kanina, di ba, ng ating netizen kung sino ba ang mas matalino o sino ba ang may point. Sino bang may essence magsalita? Si Senator Robin Padilla or si Senator Mig Zubiri. Yan mga ka-review natin, ano man po ang iyong reaksyon. Comment lang po sa baba at pag-usapan natin yan, alright? Alright mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinas Unfold. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Doon nyo na po panoorin ang buo. Maraming salamat po. Subscribe kay Pinas Unfold yan mga ka-review natin.